Mapagpalang araw po. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ako po yon, Manny Bautista. Ano po? Isa pong Christian missionary. Nagbabahagi ng salita ng Diyos sa mga taong maibigin sa salita ng Diyos. Hindi lahat ng tao gusto makapaginig ng salita ng Diyos. Pero meron taong gusto makinig. Ayan. Sila po yung malapit sa langit. Bakit? Gusto nila makinig eh. Yung hindi ayaw makinig, malapit ba sa langit yun? Ay malayo. Kasi ayaw nila eh. Kaya malayo sila. Ayan. Gamitin natin Magandang Balita Biblia, Catholic Edition. Ayan po. Itong Bibliang ito galing sa preso sa Manila City Jail na involved sa droga. Nung lumabas siya, ito hiningi ko sa kanya. Kasi may pangangaral kami sa Manila City Jail. Sa mga nakakulong. Yan. Ang Biblia ginagamit para matutunan ng tungkol sa salita ng Diyos. Ginagamit hindi upang lokohin ang tao. Lokohin. Hindi. Ang Biblia ginagamit upang ang tao mapalapit sa Diyos. Amen. Mapalapit. Bakit? Nandito na ang tanong. Nandito na ang sagot. Ano ba? Ayan. Babasahin natin ang Biblia. Sabi ng Panginoong Yesus, sa kanyang panahon, nang siya po ay nangangaral, ang sabi niya, sa 28 ng Mateo, ano nakalagay? Ito, sa 16, pumunta ang 11 alagad sa Galilea, sa bundok na sinasabi, sa kanila ni Jesus. Pansinin nyo, 11 na lang sila. Wala na po si Judas dito. Nagpakamatay na si Judas. Yung nagtaksil, nagbenta kay Jesus ng 30 pieces, pila. Kaya 11 na lang. Dapat 12 ito, ano? Ngayon 11 na lang sila. Anong sabi nila? Nang makita nila si Jesus sa 17, siya sinamba nila. Sinamba si Jesus ha? Subalit may ilan sa kanilang nag-alinlangan. Yun. Sa salitang reliyon. Maraming mga taong nag-alinlangan sa Panginoong Yesukristo. Ito, katibayan, sa panahon niya, may nag-alinlangan. Yung nag-alinlangan na yun, malayo sa kaharian ng langit yun. Ayaw nila kay Jesus. Nag-alinlangan sila. Pero sinabi ni Jesus, lalaktawin muna natin ito ha. Doon sa libro ng 1. Anong sabi ni Jesus? Dito. Sa chapter 20. Ang sabi ni Jesus kay Tomas. Basahin natin sa dulo. Sa verse 20 sa 29. 1:20 verse 29. Sinabi ni Jesus sa kanya, ang kausap si Tomas, naniwala ka ba dahil nakita mo ako? Tanong yon. Ito na. Ang sabi ni Jesus, pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala. Yung salitang ito, sabi ni Jesus sa tao, ngayon, naniniwala ba kayo sa akin? Sabi ni Jesus. Pero, ano sabi niya? Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala. Ngayon po si Jesus nasa langit na. Hindi na natin siya nakikita ng face to face. Hindi gaya noon, nangaral siya 3 taon,
nakikita siya ng face to face o harap-harapan, nangangaral siya, nagpapatuto patungkol sa Diyos. Kaya sabi niya sa tao, pinagpala ka kung naniniwala ka sa akin sa kabila ng hindi mo ko nakikita. Sister Nene, di ba? Naniniwala ka ba kay Jesus? Kayo po, naniniwala kayo kay Jesus, brother? Si Django. Mukhang hindi ka naniniwala, brother. Tumatawa ka. Kayo po, kuya. Yan. Huwag natin tularan yung nag-alinlangan, Kuya Django. Huwag. Yung nag-alinlangan, malayo sa langit yun. Malapit sa impyerno yun. Tandaan ninyo, sabi ni Jesus, may langit at impyerno. Sino yung nasa langit? Yung naniwala sa Kanya, kahit hindi siya nakita. Mas lalo ka maniwala kung nakita mo siya. Di po ba? Kaya, sabi ni Jesus, balikan natin yung Mateo sa 28. Ano pong nakalagay sa susunod? Sabi ni Jesus, lumapit si Jesus sa kanila. Sinabi, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Dito sinasabi ni Jesus, lahat ng kapamalaan sa langit, kapangyarihan sa langit, kapamalaan sa lupa, kapangyarihan sa lupa, binigay na sa akin. Kaya si Jesus na ngayon, ang bahala. Kaya pag hindi ka naniwala sa Kanya, impyerno ka. Binigay na sa Kanya ng Diyos, ang Kanyang Ama. Ang lumikha ng langit at lupa. Ibinigay na kay Jesus nang papuntahin si Jesus dito sa mundo natin upang iligtas ang tao. Kasi tayong mga tao ay mga makasalanan. Makasalanan tayo. Kaya walang taong hindi nagkasala. Kapag sinabi mong wala kang kasalanan, isa kang sinungaling. Sino pong hindi nagkasala sa inyo? Taas ang kamay. Sino ang hindi nagkasala sa inyo? Magtaas ng kamay. Walang nagtataas. So, inamin nyo, nagkasala kayo. Brother, si sister, tama po. Sabi ni Pablo, ako at tayong lahat nagkasala sa Diyos. Basahin ko. At sabi ni Apostol Pablo, ito po sa Roma, ganito ang kanyang epistola. Sapagkat ang lahat, kita nyo po, sabi niya lahat, ay nagkasala at walang sino man nakahabot sa kalwalhatian ng Diyos. Wala sinabi si Pablo ng panahon na nangangaral siya, ako walang kasalanan, kayo lang ang may kasalanan. Ano sabi ni Pablo? Lahat tayo. Hindi exempted si Pablo kahit na apostol siya at nangangaral sa kanyang panahon. Anong sabi niya? Lahat tayo. So kung lahat tayo nagkasala, pupunta tayo ng impyerno. Lahat ng makasalanan, impyerno itatapon Alang naman dadaling ka sa langit. Makasalanan ka, nasa langit, Diyos, walang kasalanan. Holy, banal, santo. Paano ka pupunta ron? Makasalanan ka. Anong dapat mong gawin? Simple lang. Ito. Basahin natin ang salita ni Jesus. Nang kausapin niya si Pablo. Nang italaga niya si Pablo bilang kanyang apostol. Ano sabi niya po ni Jesus kay Pablo? Dito sa Gawa 26.
Simulan natin sa 12. Hanggang 18, 6 na verse lang, Yan ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco, taglay ang kapangyarihan at paintulot ng mga punong pari. 13. Nang magtata ang aling tapat, kami naglalakbay, nakita ko Haring Agripa, ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Ito'y maliwanag pa kaysa araw. Kita nyo po, yung nakita ni Pablo, mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Grabing liwanag yon. Talo. Pag katanghalian tapat, sikat na sikat ang araw, titignan mo, masakit ang mata mo. Kailangan gagamit ka ng dikulay na salamin. Pero yung nakita ni Pablo, mas maliwanag pa dyan. Ano ang naging bunga? Ang sabi niya ay, totoong nakakasilaw ang liwanag sa paligid namin magkakasama. 14. Kaming lahat ay natumpa sa lupa. Kita nyo? Sa sobrang liwanag ng nakita ni Pablo, natumba sila. Kahit katanghalian tapat, maliwanag ang araw, titignan mo, hindi ka naman matutumba Di mo ba? Hindi ka matutumba. Pero yung nakita ni Pablo noon, natumba sila. Tuloy natin. Kaming lahat ay natumba sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sinasaktan mo ang iyong sarili at ginagawa mo yan para mo sinisipa ang matulis na bagay. Kasi nagtanong si Pablo, sino po kayo, Panginoon? Ang tanong niya. At kanya sinabi, ako'y si Jesus. Sumagot si Jesus, na iyong inuusig. Si Pablo nasa lupa. Tinanong si Jesus, nasa langit. Pero kahit gaano kalayo ang langit, nagkakaintindihan sila. Naririnig niya si Jesus, naririnig ni Jesus ang salita ni Pablo. Bakit? At sinabi, ako si Jesus na yung inuusig. Tumayo ka. Nagpakita ko sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod at magpatotoo tungkol sa nakita mo ngayon at ipakikita ko pa sa iyo. So, ibig sabihin, nakita niya si Jesus nasa langit. Nakita niya po. Tayo nakikita ba natin kahit maliwanag ang mata natin? Hindi. Tuloy. Sa 17, ililigtas kita mula sa kababayan mong Udyo at mga hentil kung saan kita isusugo. 18, ito na po. Imumulat mo ang kanilang mga mata, ibabalik sila mula sa kadiliman, ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Ano daw po ang solusyon sa kasalanan ng tao? Sabi ni Jesus, sumampalataya kayo sa akin at patatawarin ko ang inyong mga kasalanan. Ibig lang sabihin, talagang makasalanan tayo. Kailangan matanggal ang kasalanan natin. Sino magtatanggal? Si Jesus, wala nang iba. Sa pamamagitan ng ang sabi ni Jesus, sa pananampalataya nila sa akin. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng taong ginawang banal ng Diyos. Sana ito papuntang langit. Kaya sabi ni Jesus, mapalad yung hindi nakakita sa akin pero naniniwala sila. Anong ibig sabihin ng mapalad? Blessed! Pinagpala! Kaya sabi ni Jesus sa Mateo 25, kayong mga mapalad o pinagpala, pumasok na kayo sa kaharian. Hinihanda sa inyo. Mateo 25,
Ito po, simulan natin sa 31. Sa malwalating pagdating ng anak ng tao, kasamang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng malwalhati. 32, titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa. O, ano sabi ni Jesus kanina? Pangaralan ng mga tao sa bawat bansa, sa buong mundo. Yung sumampalataya sa kanya, tipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa, yung mga sumampalataya, at sila'y kanyang pagbukod-bukurin tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. 33, ilalagay niya sa kanyang kanan ng mga tupa at sa kaliwa naman ng mga kambing. 34, kaya't sasabihin ng hari si Jesus sa mga nasa kanan niya, mga tupa, ali kayo, mga pinagpala ng aking ama, pumasok na kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likahin ng daigdig. Ano sabi niya? Mga pinagpala! Anong sabi niya doon sa Mateo ay sa 1:20-29? Pinagpala silang hindi nakakita sa akin pero naniniwala sila. Kaya sila yung malapit sa langit. Ito na yung langit na pinag-uusapan natin. In the last days, ito na ang langit. Anong sabi ni Jesus? Umakyat na kayo mga pinagpala ng aking ama sa kahariang inihanda sa inyo bago likahin ang mundong ito. Meron palang kaharian na inihanda ang Diyos para sa mga masunurin. Sumusunod. Ngayon, pag sumusunod ka pa, magkakaroon ka ba ng sakit o hindi? Magkakaroon kasi nasa lupa pa rin po tayo. Sabi ko nga po, eto, ganyanin yung kamay nyo. May nararamdaman ba kayo? May nararamdaman ba kayo? Yung hangin na umiikot dito, bigay ng Diyos yan, libre. May mararamdaman ka o parang merong hangin yan. Dahil polluted ng hangin ngayon sa dami ng sasakyan. Hindi nyo nakikita, hindi ko nakikita mga mikrobyo, mga bakterya na kasama ng hangin. Hindi ba nung araw sabi nila yung COVID-19, nakuha yan sa hangin. Nalangap. Nang pumasok sa ilong, bumara sa lalamunan at naging peseng ehem. Yan. Nangati yung lalamunan. Yan. Ano sabi ng doktor? May COVID ka. May COVID ka. Bakit sinabi ng doktor may COVID ka? May pera dyan. May pera dyan. Di ba ginawa nga ng buhay? Ang COVID. Nilagnat ka lang. COVID yan. Kasi may pera yan. Pero nung hindi panahon ng COVID-19, sinabi ba ng doktor, may COVID ka? Wala. May sipon ka. Nung nauso yung COVID-19, may pera dyan. COVID-19 yan. Isasarang bahay mo para kang nakakapandiri. Ginawa nga na buhay ang mikrobyo. Yan. Ito yung pesting ehem. Hindi ka lang pinangakuan ng kaharian ng langit. Ang sabi pa ni Jesus, sa kanyang epistola, ano pong sabi ng Panginoong Jesus? Sa panahon na dumarating po tayo sa problema. Mateo 11:27. Ibinigay na sa akin ng aking ama ang lahat ng bagay. Yun, mas maliwanag dito. Binigay ng aking ama sa akin ng lahat ng bagay. Maliwanag. At wala nakakita sa ama kundi ang anak at ang mga pinili ng anak na pagpapayagan niya. 28. Ito na po. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubag na bibigatan sa inyong pasanin. Sabi ni Jesus, lahat na may problema sa inyo, hali kayo, come to me, come to me. Si Jesus nang mismo nagsabi, come to me. Pero anong sabi ng tao? Ay, at saka na lang tayo lalapit dyan.
Totoo yan. Oh. Sabi na nga ni Yes, may problema ka na nga. Ayaw mo pa lumapit sa akin. Ang tao, ginagawa. Hanggat kaya ko. Ako nang bahala sa inyo. Di ba ganun ang mayabang? Oh. Anak, dadalhin kita sa Amerika. Espesyalista. Marami tayong pera. Nung ubos ng pera, anak, sorry, mamamatay ka na. Di ba ganun? Kala niyo si Rudy Fernandez? Sa kagustuhan ni Lorna Tolentino na mapagaling yung cancer ni Rudy Fernandez, ilang doktor ang nilapitan para matiyak na yung sakit ni Rudy Fernandez ay ganun nga. Hanggang dalhin pa sa abroad. Pero ano nangyari? Namatay din si The Boy. Di ba totoo yan? Si Dolphy. Sa kagustuhan ni Siasya, gumaling si Dolphy. Lahat ginagawa ni Siasya. Ano sabi ni Dolphy? Tama na. Pagod na ako. Gusto ko nang umuwi sa Diyos. Si Mike Enriquez, na nakaratay sa ospital, ang sabi ni Baby, yung asawa niya, sa kagustuhan, gumaling. Ano sabi ni Mike Enriquez? Be, tama na. Gusto ko nang umuwi. Yung dating chairman, si Gemo, ngayon nakausap ko. Anong sagot ni Gemo? Pastor, gusto ko nang mamatay. Grabe! Gusto ko nang mamatay, sabi niya. Bakit ka ako? Nung araw na wala ka sakit, ayaw mong mamatay. Eh, malakas pa ako eh. Eh, bakit ngayon gusto mo nang mamatay? May sakit ako. Huwag mo nang pangunahan ng Diyos. Mamamatay naman tayo talaga. Pero huwag mo nang pangunahan. Mamamatay tayo talaga. Lahat tayo mamamatay. Di ba yun? Mamamatay talagang tao. Pero mas maganda bago ka mamatay, naisuko mo ng buhay mo kay Jesus. Yun ang mahalaga. So, kaya sabi niya, halika kayo, halika kayo. Ano yan? Nag-iimbita si Jesus, ayaw mo lumapit sa kanya. Kanino mo gusto lumapit kay Satanas? Hindi ka wawasakin ka ni Satanas. Ang sabi ni Jesus, si Satanas na parito upang wasakin, nakawan at guluhin ang buhay mo. One yes. O, tingnan natin, ano sabi ni Jesus? Unang 1, chapter 3, verse 8. Basahin po natin. Hindi mo si Bebe. Andiyan na anak ni Melody. Sa mga pakuha ko yung mga damit ko doon sa balay. Ito lang sa kanin. Ito po, sabi ni Jesus. Unang 1:3-8, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo. Sapagkat sa simula pa ay nagkasala na ang dyablo. Ito na. Kaya't naparito ang anak ng Diyos, si Jesus, upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Anong trabaho ni Jesus? Wawasakin yung ginawa ni dyablo sa buhay mo. Yung tinanim ni Jesus, yung tinanim ng dyablo sa iyong buhay, na nabubuhay ka sa mundong ito, makamundo, makasanlibutan, yun ang wawasakin ni Jesus para makalaya kay dyablo. Anong dapat mong gawin? Isuko mo ang buhay mo kay Jesus. Ngayon din. Ngayon din. Sabi ni Apostol Pablo, today is the day of salvation. Basahin po natin. Purihin ng Panginoon. Sa 2 Korinto, Matawag si Ronnie. ganito po nakalagay. Yamang kami magkakasama sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandang loob na ibinibigay sa inyo ng Diyos. Sapagkat sinasabi, sa kakulang panahon ay pinakinggan kita sa araw ng pagliligtas, sinakluluan kita. Ngayon na ang kaukulang panahon, Kuya, doon ka sa ito na ang araw ng pagliligtas.
Today is the day of salvation. Amen! Amen. Kailan ang gusto nyo? Bukas, makalawa. Ang sabi sa Biblia, Now na. today, ngayon. Today na, ngayon na. Praise the Lord. Yung iba, at saka na lang ako magsisisi pag malapit na akong mamatay. Hallelujah! Kapag narinig mo ang salita ng Diyos, ang sabi ni Apostol Pablo, today is the day of salvation. Ang binibigay ng Diyos ngayon, hindi bukas. Bakit? Ngayon, kaharap niyo ako ha. Ito. Sino magsasabing mamaya may mamamatay? May mga pagsasabi ba mamaya may mamamatay o wala? Wala nakakaalam sa buhay ng tao kung kailan siya mamamatay. Pero mas maganda kung dumating na inyong kamatayan, hindi ka kakabahan. Bakit? May langit na naghihintay para sa iyo. O, di ba napakaganda? Ang importante po, lahat naman tayo mawawala dito sa lupa eh. Lahat tayo mawawala. Pero maganda, habang nabubuhay tayo, matiyak natin ang kalagayan natin, hanggat nandito tayo, madama natin ang pagliligtas ng Diyos, ang pagpapagaling ng Diyos. Hindi lang pagliligtas ang ginagawa ng Diyos, pagpapagaling, may sakit ka, huwag kang aalis. Huwag kang mag-alinlangan. Bakit? Alam ng Diyos ang kailangan mo, pagkatapos iiwanan mo ang Diyos. Tapos lalayasan mo. Hallelujah. Ang buhay natin, hindi natin alam kung hanggang kailan lang ito. Pero kung dumating man po sa kamatayan, mas maganda na isuko mo ng buhay mo kay Jesus. Today is the day of salvation. Mahawa po kayo sa inyong sarili. Kapag hindi nyo sinuko ang buhay nyo, kayo rin na may kagagawan kung mapunta kayo sa apoy ng impyerno. Hindi kasalanan ng Diyos yan, hindi kasalanan kung sino-sino yan. Ikaw ang may kasalanan. Bakit? Ayaw mo sa langit, gusto mo impyerno. Lahat ng tao, tinglayo ako, mangangaral ako, tinatanong ko, gusto nyo ba sa langit o sa impyerno? Ang gusto nila langit. Pero ang ginagawa ninyo, papunta kayong impyerno. Bakit? Iba yung gusto. Hallelujah. Gusto nila sa langit, pero yung ginagawa nila, papuntang impyerno. Sabi nga nila, tsaka na lang kami magsisisi pag malapit na kami mamatay. Hallelujah. Paano kung bangungutin ka mamaya? Makakapagsisi ka pa? O kaya lalakad ka lang, nabundol ka ng kotse, nabundol ka ng sidecar, nabundol ka ng motor, patay ka. Lumalabas ka lang ng bahay mo, nasabit ang ngalang-ngalang mo, patay ka. Yung kumakain ka nga lang, pwede kang mamatay eh. Bakit? Pag bumarang dito sa lalamunan mo yung kinakain mo, patay ka. Bakit? Ang kamatayan wala pong pinipili. Ganon din ang pagliligtas ng Diyos. Hindi siya namimili kung sino ang ililigtas niya. Ang gusto ng Diyos, lahat ng tao maligtas. Panguling talata, basahin po natin. Gusto ng Diyos, lahat tayo maligtas. Opo, panguling talata. Unang Timoteo. Ganito po ang nakasulat sa sulat ni Apostol Pablo. Ito po. Timoteo, nasa Thessalonica. Ito. Lahat ng tao ang gusto ng Diyos makasama niya sa langit. Ang tanong, gusto niyo bang makasama ang Diyos sa langit? Ito ang nakalagay. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas.
Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makahalam ng katotohanan ito. Unang Timoteo 2:3-4. Maliwanag ang gusto ng Diyos. Lahat ng tao makasama niya sa langit. Ayaw niya ang tao matapos sa impyerno. Pero kung ikaw na rin ang gagawa ng iyong pagka-impyerno, wala kang pwede sisihin kundi ang sarili mo, kaibigan. Panahon na po para isuko ang buhay natin kay Jesus. Ano po? Kung hindi nyo pa tinatanggap si Jesus, isuko nyo na ang buhay nyo kay Jesus ngayon din. Oh, Ate Nene, tinatanggap mo ba si Jesus? Oo naman. Amen. Oo nga na to po. Amen, siyempre. Oh, wala na yung mga lalaki. Wala na. Tayo na lang. Ano po? O, sige po, magwawakas tayo sa panalangin natin din, bago tayo, Maraming salamat po sa iyo, Panginoon Diyos, sa iyong paggabay sa amin, sa pagtuturo ng Ebanghelyo sa pagkakataon na ito. Salamat po sa katotohanan na reveal mo po sa amin. Buksan ang puso ng tao na nanonood ng video ito, nakikinig ng video ito. Kung hindi pa nila sinusuko ang buhay kay Jesus, isuko na po natin. Si Jesus po, ang daan ng katotohanan at ang buhay. Walang pwede pumunta sa langit kundi sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo ngayon sa Romana Street. Itong Romana Street pong ito, namamagitan sa gitna ng kalsada, Barangay 97, Barangay 96, District 1, Tondo, Manila. Ano po? God bless us all po. Pati Nene, magpipray po tayo. Sana, hindi nyo na inasigo po para huwag kayong Ayan. Kaibigan, like, share na share. Kayo na share nyo rin po. Biblical po ito. Walang daya, walang halong-halong panluloko. Ano po? God bless us all po. Bye!